magandang gabi po muli sa inyo lahat. And once again, Siyempre. welcome back to your favorite evening show, Staying Alive. Yes. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang And gabi. we are back here. We And it's are always back. a great blessing na patuloy po tayo sa ating pong programa, and I believe that this will be a great blessing to all of you young people, North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Magandang gabi po sa inyo lahat. Team Focus! Good evening! Good evening. Shout out Daniel, Isaac, and to Ma'am Yang. Hello sa inyo young babe, and enjoy your dinner. Shout out din sa pamangkin ko, si Baby LJ, at sa nanay niya, si Shobe. Narinig mo yan, me at baby? Okay na yun. Kaya shoutout sa inyo lahat. Sa buong Laurena family, shoutout. Malupit akong boy. Dinamay mo boy, watching. Pastor Real, magandang gabi po sa inyo. Siyempre, magandang gabi po. At sa lahat ng mga kapatiran po natin sumusubaybay, sa lahat ng Team Focus dyan, na kinikilig, maligo ka kasi. Yeah. Kaya magandang gabi po sa inyo lahat. Alright, let's enjoy this let's enjoy this program. At ako'y naniniwala that God will bless us sa gabi po na ito. Amen, Alright, amen. nga pala. Alasan, babatiin niya rin si Madam eh. Hindi, sa'yo na yun. Ano yan, nga pala sabi mo? Nalimutan ko, kulit mo kasi. Sige na, buhati ka na. Magandang gabi po sa mga good evening. And binabati ko nga pala, of course, si Madam, I love you. Good evening sa'yo. And binabati ko nga pala yung mga young people po sa aming air, sa Team Bravo, and of course, sa Trusted Timothy Brothers. I hope kayo nanonood. And bukas, huwag nakalimutan, may program tayo bukas. Yan. Shoutout sa shoutout sa naglinis nito kay Brother Sporky. Shoutout sa switch ng ilaw. Yan. Shoutout. Muntik nang matago Design design yan? Design, yes. Yeah. Kasi snow yan eh. Yan yung nabuo. Snowflake. Grabe, laki ng snowflake. Then, shoutout din sa mga maaga nating studio live audience. Yes. Ang Usually, ating, hindi ko alam may pupunta pa dito, pero alam ko, usually may mga dumarating dyan eh. Ako, Alright, so again, sa mga estudyante. dito, pinag-usapan na natin yung mga bagay na ito. So, tapusin na natin to. Tapusin na natin. And then, today, first Thursday. Today is the first Thursday ng buwan ng... Tama. First Thursday. Tama. Oh, first Thursday ngayon Sabi ng... ko lang kanina sa Pero baptism. first Thursday ng taon. No? Oh, first Thursday ng buwan ng February. Yan. February. Sabi Yeah, ng mga February. Inter, para hindi daw nila makalimutan yung spelling February. Yan. Yeah, shoutout sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating bago ang ating topic na pag-uusapan ngayon na nakikita nila na background natin na malupit. Makikita yan in 3, 2, 1, boom! Yun! Susunod tayo sa topic ng ating malabasan na commit to love. Sincerely yours. Sincerely yours yan. Commit to love. Ang verse natin Ano ay yan? nandiyan 1 John chapter 4 verse 19. Sincerely yours. Yes. God. Yeah. We love Him because He first Love us. love us. Yan ang pinakamaganda. Commit to love. Yan. Alam mo, ano napakaganda dyan sa Yun, talong? Yan. Kakulay na kasi. Yeah. Galing naman nun. Ulit sa mga. Muntik ka na. Sabay. Balik mo sa Yung topic. pabalik, Sin. yung pabalik. Yung pabalik. Ang Pabalik. tagal. Ano ba yan? Ano ba yan? Yeah. Oh, yeah. Commit. We love Him because He first loved us. Ang bilis na. Ang bilis na. Kakulay. Ha? Ang bira, muntik ka na Yeah. maging carpet at mesa. Oo nga, no? Iyan, no? Iyan, no? Uy. Muntik na siya maging carpet. Alright. Yan, nandiyan tayo. Kasi, alam mo maganda tong topic na to, Sir Maki, Sir Dominic, yung commit to love. Because ito yung actually pinag-uusapan natin nila, Pastor Hill. Ito yung pinaka-team natin. Ito yung Wednesday series niya, di Yes, ba? sir. Nandito siya sa commit to love. And it's very important that yung verse na mismo meron tayo, Sir Maki, Sir Dominic, the scripture reference that we have is actually the reason na why we need to commit to love. Why, Team Focus, you need to commit to love. Why? Because 1 John chapter 4 verse number 19. We love Him because He first loved us. Kung ito, alam mo, statement to, natutuwa ako sa verse na ito eh. Very statement ang dating talaga niya. Emphasized, Walang imposed. paso-paso-balik. Yeah, oo. Gustong-gusto ko yung talata na ito. We love Him because He first loved us. That's the very reason why you need to commit to love. Because minahal mo siya, it's because, not because you decided to, but because He first loved you.
Minahal ka muna ng Diyos. That's why there's no reason para hindi ka mag-commit to love sa ano. There's no reason para hindi mo mahalin ng Diyos. Hindi mo i-commit yung sarili mo. Alam mo, it's another thing kasi na sabihin mo, Sir Maki, Sir Dominic, na you love God, but then there's no commitment at all. You see, marami pa pwede makapagsabi ng ganun eh. You see, na you love Him, pero there's no commitment at all. Kaya nga, ang nangyayari, there are times that madali mong iwanan ng Diyos. Di ba? Madali mong iwanan ng Diyos, madali mong bitawan ng Diyos, but yet, young people can say, they love God. Love ko si God eh. Love ko si Lord. But yet, kung titingnan mo on Sabi their nga lifestyle, ni Coach, thank you Jesus always. yan, nakita ko yun. Para sa Thank you, Jesus. Sa ano lang, sa thumbnail ko lang nakita. 3 months na lang, pastor na yun. Di ba? Ibig sabihin, yun yung madaling sabihin nila yon na ganun pagdating sa Panginoon. You see, kaya nga ang ganda nung ginagamit ng ating mahal na pastor na verse, di ba? Yung sinasabi niya, pinapaliwanag doon ng Panginoon Hesus Kristo. Kung talagang mahal mo, love thy neighbor as thyself. Yung mga illustration lang, yung sublution nga ginamit natin mahal na pastor. Kasi, how can you, sabi nga ng Diyos, di ba? How can you love me na yung mismo nakikita mo nga, ay hindi mo mahal? Hindi mo kayang mahalin. Paano pa ako na hindi mo nakikita? Verse 20 lang yun. Yeah, kaya ko lang sinasabi, Sir Maki, ito, Sir Dominic, illustration lang to na it's very important that there's a team focus, listen to this. It is very important that there's a commitment pagdating sa pagmamahal mo sa Diyos. Yeah. Hindi tama, pwedeng tama. wala eh. Kasi ang daming kalaban mo sa mundo eh. Ang dami, no? Katulad na lang kanina, Sir Maki, pinag-uusapan natin na sinabi mo, binanggit mo, nandun tayo sa auditorium, naalala mo? Oo. Yung young people, yung sinabi ng people, yan na lang ang nag-hold sa kanya. Tama. Di ba? Katulad nun, you see, it's very important na minsan, kapag wala kayong ipinakitang commitment, team focus, sa pagmamahal nyo, hindi nyo nilagay sa commitment, yung pagmamahal nyo sa Panginoon, walang mag-hold sa iyo para mahalin ang Panginoon. Tama. Madali kang bumitaw. Anong take mo dyan sa sinasabi natin, sa tema natin na ito ngayon, Sir Maki? Ito yung pinakaisa sa mga dapat na tandaan ng mga young people kasi this will lead you to a certain word o sabihin natin magiging topic natin na makikita ninyo that yung isa yun sa mga essence of commitment, di ba? At yan nga yung tinatawag nating pagbibigay, di ba? Kasi alam niyo when you say you love God, di ba? Sabihin natin, when you say you love God, kasi pag sinabi natin commit to love, it's all about giving eh, di ba? Giving that one thing na gusto mong mangyari. Di ba? Pa yan ang essence ng commitment. Kasi hindi ka naman magsasabi na katulad ng pinag-uusapan namin sa Baptist Lunch kanina, sa young people kung kayo nakikinig, di ba? Kanina sa Baptist Lunch, na maraming nagko-commit lang sa bibig. Pero yung pinaka-essence kasi ng commitment, kaya nga sabi ni Sir Jao, sabi si Sir Jao, sinabi mo rin na to Sir Dom, at ng ating mahal na pastor, yung tatanggalin mo yung options mo because commitment is a kind of decision na kung saan ibibigay mo talaga ang isang bagay. Hindi ka magsasabi ng magko-commit ka kasi gusto mo lang sabihin. Hindi. Kaya ka magko-commit kasi may gusto kang gawin. Yes, sir. Diba? Kaya ito yung pinakamaganda. And alam nyo, Team Focus, itong topic natin, commit to love, ito yung pinakamagandang tandaan ninyo ngayong taon na ito para sa inyong sarili because this will help you grow pagdating sa inyong kristyanong buhay. Katulad nga na nabanggit ni Sir Jao eh. Even, ito kung nangyayari nga sa mga adults eh. Di ba, Sir Dom, Sir Jao? Kung nangyayari nga sa mga adults na sisway, madali pa silang masway when it comes to their love towards God. Eh, how much more kayo, young people? Di ba, how much more kayo? Isipin nyo sa edad nyo ganyan. Eh, alam nyo naman yan, statistically, ilan ang mga kasing edad ninyo napapahamak? Ilan ang kasing edad ninyo na nabubuhay na ngayon sa isang klase na buhay na hindi pa sana dapat nila isabuhay? Di ba? Ilan ang mga kabataan ngayon, katulad na lang nung, my goodness, yung, ewan ko na daanan nyo yung balita na yun, yung na hit and run, na 2 beses, 2 motor. Oh yeah, yung una nabangga siya, yung pangalawa ginawa siyang humps. Oh, ilang taon pa lang yun, sir? That is 12 years old. Oh. Diba? 12 Dito sa years Pilipinas? old. Oh, yeah, dito sir. Dito sa Pilipinas. Sa probinsya? Hindi, somewhere dito ata sa may Makati. Alam niyo yung pupuntahan ko. Oh, di ba? Ilang taon pa lang 'yon. So, if you will notice, young people, hating gabi naman kasi.
Oh, kahit ano pang sabihin mo, ating gabi. Ating gabi. Ating gabi, nasa labas yung... Yeah, 12 years old. Oh, Hindi. di ba? Hanapin mo yung Ngayon, nanay. Hanapin mo yung nanay. Kung titingnan ninyo, young people, alam ninyo na, sabi ko nga sa inyo, statistically, ang daming napapahamak. Ngayon, ang isa sa mga hindi magpapahamak sa inyo ay ang inyong pagmamahal sa Diyos. Yan yung pinakano. Kaya nga, you have to commit yourselves to love God. Bakit? Kasi una pa lang Sa pinakasimula, we love Him because He first loved us. Diba? Ito yung isang bagay na mag-hold sa inyo. Ako, ang masasabi ko talaga dito sa topic natin, Team Focus, ito yung isang bagay na mag-hold sa inyo para hindi kayo mapahamak sa mundo na to. Yeah. Without this kind of commitment sa Diyos, kalimutan nyo na ang lahat. Bakit? Yeah. Kasi lahat ng pagpupursigin ninyo, lahat ng gusto ninyo mangyari, hindi nyo yan maaabot. It's because kinalimutan ninyo yung unang persona na nagmahal sa inyo. Kasi tinan nyo, young people, sabi nga natin, tinan nyo kung paano kayo sinisway ng Diablo Team Focus. May unang nagmahal sa atin. Pero, pag tayo na yung magbibigay ng pagmamahal, hindi na natin sa unang nagmahal ibinigay. Tinan niyo, we love Him because He first loved us. Yes, He first loved us. He first loved you, young people. But the question is, do you love Him because He first loved you? Hindi, di ba? Yeah. Oh, if you will be honest, young That's people, good to yourself, di ba? You don't love Him, the person that loves you first. Bakit? Kasi nasaan ang pagmamahal ng young people ngayon? Sa edad ninyo, Team Focus, material na bagay. Di ba? Material na bagay. Bagay ng mundo na ito na kung saan pipilitin mo, ipasok sa sarili mo at dun mo ibigay ang sarili mo. Di ba? Maling-mali na, young people, Team Focus, sobrang mali na, sabi nga natin, sobrang out of topic mo na. No. Di ba? Kaya nga, tinan mo, katulad nitong buwan na ito ngayon. Ngayong buwan na ito, tinan nyo, ano ang pinupromote na pagklase ng pagmamahal ngayon? It is the worldly love, not the godly love. Nawala ito actually ngayong buwan. Pag sinelebrate ng taon ng mundo na ito, ang buwan na ito, nawala yung because He first loved us. Yeah. Kaya wala ring we love Him. Di ba? Ang nangyayari dito, we love this. Ano yan? This world, these things of this world, this fame, this money, the money of this world, lahat yan, mawawala yung Him, mawawala yung patungkol sa Diyos Mawawala yung patungkol sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, nawala na yung pangalawang part, yung because He first loved us. Kaya hindi ngayon nakukuha yung una. Kaya alam nyo, young people, listen carefully to this topic sapagkat by the end of this month, sisikapin natin kasi, sabi ko nga sa inyo kanina, dadalin kayo ng topic na ito, huhubugin kayo ng topic na ito sa isang bagay na dapat na matutunan ninyo sa buhay ninyo habang nasa ganyang edad pa kayo. Sir Dominic. Alam niyo, Team Focus, ang ganda ng topic ngayon Alam niyo, sir, thank you po, Sir Maki, Sir Joe. Alam niyo, Team Focus, yung sinasabi dito ngayon sa topic natin is commit to love. Yung commit to love, Team Focus, hindi yung fulfillment niya na pagmamahal na pag sinabi lang natin na I love God o kaya love ko si Lord. No, hindi lang yung pag sinabi mo na love mo si Lord, love mo si God, okay ka na, maganda na yung buhay. No. It's in the result, Team Focus, ng pagmamahal na yun. Yan yung sinasabi niyo, Sir Maki, no? Sir Joe, na dapat nakikita sa atin yung resulta ng pagmamahal na yun. Hindi lang yung, kasi maraming, ang napansin ko, Sir Maki, sa sinabi niyo po kanina na maraming Team Focus na ngayon sasabihin nila na we love God o kaya mahal ko si Lord. Kasi for the sake lang na makita ng tao na, uy, mahal din niya si Lord. Yeah. Diba? Mahal, Christian din pala siya, ay patay. Parang naririnig natin sa media na sinasabi nila na I also have black friends. O nag-get yung statement na yun. Diba? Sinasabi Hindi. Sorry. Diba? Kumbaga, sinasabi lang natin na para lang ipakita sa tao na Christian din kami. Yan. Pero hindi pala, Team Focus. Dapat nakikita sa atin, ang dating sa akin ng pinag-usapan natin ngayon, Team Focus, dapat merong resulta na ikita yung fruits ng pagmamahal na yan, yung growth natin. Sinabi nga kanina ni Sir Maki. Kaya, Team Focus, as we go on this topic, dapat makinig tayo kasi makikita natin na dapat meron ngang resulta sa atin. Not just physically, but spiritually. Yan, Sir Maki. Alam mo, pag pinag-usapan natin yung commit to love, defining the word commit, usually we
we use the definition to give in trust. Okay, to give in trust. So pag pinag-usapan natin yung in love, you say commit to love, you are simply, ang ginagawa mo is that you are simply trying to put in trust yung pagmamahal na meron ka para sa Diyos. You see, ang problema, Sir Maki, Sir Dominic, so most of you team focus, the problem is that you have your own way of loving the Lord. That's always the case eh. Kaya nangyayari ngayon, yung pagmamahal, ang nakakalungkot because mas nagiging matimbang sa inyo team focus, yung pagmamahal that is defined and as established by the world. You see, yung kung paano ito dinidefine ng mundo, mas doon nakafocus ang maraming young people eh. Mas doon nakafocus ang maraming young people sa pagmamahal na defined by the world and designed by the world. You see, nakakalungkot isipin kasi marami tayo actually, as I was looking to it, marami tayong definitions, maganda tayong mga definitions na gagawin na pag-uusapan that will really lead you young people to the proper way of acting on your commitment to love. Kasi mostly, sabi ko nga, team focus, ito nangyayari sa inyo. Tingnan nyo, as defined and as designed by the world. Kaya nangyayari ngayon, since ang kinukuha nyong disenyo, since ang kinukuha nyong definition is how the world defines the love. Kapag kinamit nyo yun in committing to the Lord, ang pinaparantayan mo ng pagkukumit mo ng pagmamahal mo, young people, ay the same thing lang ng ginagawa mo sa tao. Kaya pag nagsawa ka na sa ginagawa mo para sa Panginoon, ang dali mong bitawan eh. Ang dali mong iwanan. You see? So that's what I'm simply saying, Sir Dominic, Sir Maki. Pagdating sa inyo, team focus, ang nangyayari, yung pagmamahal mo, parang may, may expiration. You see, may hangganan na supposedly yung pagmamahal ng Diyos, kaya ginamit natin yung verse na yan, because He first loved us. Loved us. Nakita nyo, past tense na. You see, because bago ka pa mamuhay, nag-exist na yung pagmahal ng Panginoon, ganun siya nag-commit ng kanyang pagmamahal sa atin. You see, ganun niyang inumit yung pagmamahal niya sa atin that even at this very point na hinahanda niya yung lugar natin sa langit habang nandito tayo ngayon, at even at this very point, young people, na-experience mo pa rin yung pagmamahal ng Panginoon. That's how you commit to love. Pero sabi ko nga, tinan nyo as defined, as designed by the world, you see, ang love is give and take. Kung ano lang yung ibinigay mo, yun lang din yung matatanggap mo. That's how they love. You see, ganyan yung nangyayari. Kaya tingnan mo, kung ano lang yung, pagka ang young people hindi nakakaranas ng makukuha nila sa Diyos. Marami young people yan. I'm talking about not just inside the church, but the trend of the young people is that hindi ganon ang kapantay ng kanilang pagmamahal sa Diyos kung wala silang nakukuhang ebidensya na nagmumula sa Diyos. They define, yung tinatawag nilang blessing. Yan na lang yung blessing natin, team focus. You see, kayo, ito, let me give you to the exact illustration. Let me bring you to the exact illustration. You see, paano kayo mismo ngayon makakasagot niyan? How do you commit yourself to love, or how do you commit your love to God? How do you actually, ito yan, Sir Dominic, ayaw ko po sanang banggitin ito ngayon, Sir Maki, pero let me go to it. One of the meanings of the word commit is to engage. To engage. You have to engage. You have to put it into action. When you commit something, you're putting yourself into action. You're engaging yourself into action. Kaya nga, when you say commit to love, when we are talking about committing to love God, you have to make it sure that you engage yourself in an activity that will prove your love towards God. That will show that pictures that defines your love toward God. Ano nangyayari ngayon? Maraming young people ngayon, ito ang lagay nyo sa isipan nyo, young people. That's the reason why we have church programs, why we have church activities, why we have church events na meron tayo. Because those are the things that will help you engage yourself para yung pagmamahal mo sa Panginoon ay patuloy na lumago, patuloy na mag-grow, patuloy na maging active. Why? Because that's how you commit to love. You have to engage. You see, you have to engage yourself sa pagmamahal mo sa Panginoon. Patunayan mo yun by engaging yourself in an activity that proves your love to God. And when you engage yourself, hindi pa pwede na hindi pa pwede, Sir Maki, na may hangganan yung bagay na yun. Because tandaan mo, ang basihan, hanggang kailan mo naman gagawin yun? Ang basihan mo yung verse na binasa natin. We love Him because He first
love us. You see, ngayon, may limit ba yung pagmamahal na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, pinagkaloob sa atin ng Diyos? Walang limit yun kung hanggang kailan. Until He comes back. In fact, mas lalo pang lalago yan at mas lalo pa natin makikita yan at mas lalo pang makakabuelo dyan pag dumating na sa punto na bumalik na ang Panginoon Jesucristo. You see, my point here, Team Focus, is this. How do you commit to love sa Panginoon? Yung commit to love, when we say you commit yourself to love, how do you prove it? How do you let the people, hindi mo naman gagawin yan actually for people's approval. But again, for the sake of encouraging other young people, sa school ninyo, sa mga nasa eskwelahan sa inyo, ano oras ba? Ay, wala na pala kayo sa eskwelahan. Sa mga nakapunta sa eskwelahan niyo, how do you commit yourself to love? How do you say, how do you prove to how does your commitment to love God ay nakikita, how do you prove it to God by your testimony kung sa school mo, sa mga kaibigan mo, sa tahanan mo? Does they see you engaging in your commitment? You see? Yan ang sinasabi ko. Diyan nagkukulang ang maraming young people, Sir Dominic, Sir Mangi. Pagdating sa bagay na yan, Team Focus, diyan kayo naglalak. Saan? Sa engagement ninyo, sa commitment ninyong pagmamahal sa Diyos. Pero tinan nyo, pag inilagay nyo sa ibang bagay, maraming bagay kayo, masa tao, mapasa tao, at mapasa activities na meron kayo. Ang bilis nyo engage yung sarili nyo para patunayan. Di ba? Parang, sa basketball. Di ba? Sinabi mo, sa mga kabataan naglalaro, kahit sa mga babae, volleyball, or anuman, sport na meron ko, when you say, I love basketball, you engage yourself into daily activity of basketball. You see, at di mo tinitigilan yan. Sinisita ka na nga lang dyan eh. Wala kang tigil sa bagay na yan. Because yan yung nagpapatunay na, ito, when you commit yourself to love the game, ano ba sabi dyan ng kaibigan natin, Black Mamba, ano sabi niya dyan? Di ba? Talagang may isasacrifice, ganun siya eh. Wala naman, hindi naging business na business. Hindi, ibig ko sabihin, nung panahon yan, ibig sabihin, ang point natin dito is this, ang nangyayari ay, kumbaga, pag binibigay mo yung sarili, may masasacrifice. Sabi nga niya nun eh, anong ginawa mo, anong mangyayari sa iyo? Nasa-sacrifice yung panahon niya sa kanyang mga kaibigan, yung mga personal time na gusto niya dati yung gawin, wala na yung parties, wala na yung mga liwaliw. Bakit? In-engage na rin siya. He commit his love towards the game. Kaya nga ano nangyayari ngayon, wala na yung ganito. Instead of pupunta siya, magliwaliw sa mga sa mga party, pinalitan niya ng practice. May sarili siyang practice sa loob sa bahay, sa gym ng gymnasium ng kanilang team, saan man sila punta, yung workout niya, talaga sold out na talaga siya. That's how he engaged himself. Amen. Kasi may commitment siya doon sa pagmamahal niya, doon sa laro. Nga, ilipat na natin sa Diyos. When you commit to love God, anong klaseng engagement ang naipapakita mo? How do you engage yourself, young people, to prove your commitment to love, on loving God? Amen. You see, ganyan yung pinag-uusapan. Kasi madali lang. Sabi nga natin kanina madali lang sabihin na, mahal ko si Lord. Anong ginagawa mo? Sir, naano ko lang, sir. Nabuo ko lang po, sir, sa isip ko nung habang may sinasabi po kayo, sir. Alam mo, Team Focus, kung nakikinig kayo na maigi, sabi ni Sir Joe doon, yung pagmamahal ng Diyos, sir, is walang compromise. Yan ang maraming Team Focus ngayon eh. Dahil sa busy tayo, aminin natin, busy tayo sa labas, pero pagdating na sa gawain ng Panginoon, sasabihin mo, mahal mo rin ng Diyos, so mahal mo rin ang gawain ng Diyos. Pero pag meron ng naggaya sa'yo sa labas, kakalimutan mo na yung pagmamahal mo sa Diyos. Yeah. Tama ba yun, Sir Joe? Maraming ganyan ng Team Focus ngayon eh. Kaya hindi tayo lumalago sa pagmamahal sa Diyos. Or kahit doon na lang sa pinag-usapan natin last month eh. Sa mga commitment, 'di ba? Sa commit to grow. Na sinasabi ni Pastor this year 2025. Kaya hindi tayo lumalago doon dahil yung pagmamahal natin sa Diyos ay compromised. Hindi natin yung sinasabi ni Sir Joe, gusto yung sinabi niyo po kanina, sir, hindi tayo sold out doon sa pagmamahal ng Diyos. Kaya hanggang doon lang tayo, stuck tayo doon sa statement, hanggang doon lang tayo sa words. Sa statement lang love ko si Lord. Yan Sir Joe. Ayun yung sinasabi ko kanina, Team Focus. Kaya walang engagement na nangyayari. Walang engagement na nangyayari. Hindi kayo sold out when it comes to giving yourself to God. Kasi wala nga kayo netong commit to love. Kasi kaya pag wala kayo niyan, wala nag-hold sa inyo. Yeah. Diba? Wala nag-hold sa inyo. Ganun lang naman kasimple yan, Team Focus eh. Katulad nung, kasi
katulad ng sinabi ni Sir Joe, it's all about engaging yourself sa isang bagay. Kaya pag in-engage mo yung sarili mo sa isang bagay, pag sinabi mong you are engaging yourself to love, it means you are committing yourself to love. Yeah. And when you say you are committing yourself to love, you are giving the whole you to love. Yeah. Nakuha nyo, Team Focus? Yeah, totoo yan. Ulitin natin, ha? Nakalimutan ko. Hindi. Hindi. Pag sinabi nating commitment o commit to love, okay, it's all about engaging yourself. Di ba? Na pag sinabi mo you are engaging yourself to love, you are committing yourself to love. At pag sinabi mong you are committing yourself to love, the whole you ay nasa love. Amen. Nakuha ninyo? Ibig sabihin, Team Focus, lahat dapat, katulad ng example ni Sir Joe kanina, sa business ngayon. Visit. Wala akong example na business. Binanggit mo kasi si Kobe. Kasi ako di naman kasi ako sa panahon ngayon, sa panahon ako noon. Napakaseryoso namin. Diyak lang. Hindi, katulad nun, sa liga ng basketball, di ba? Sa laro na yon. If you're engaging the whole you, ibig sa sige nga, sana kita nag-exercise ka ng basketball, isang binti lang yung ipinalakas mo. Di ba? Isang binti, hindi, dapat buong legs, left and right, dapat malakas yan. Pag nag-strength and condition ka, di ba? Ano ang kinukondisyon mo? Yung braso mo ba na pang-shoot mo lang? Hindi, the whole body. So what is the whole body? The whole you. Bakit? Pati utak mo kailangan i-engage mo dyan eh. Kasi kapag wala kang mindset dyan na kailangan mo pa-kondisyon bago ka maglaro, wala lahat yan. Diba? Tatamarin ka, papasok ka lang sa court, wala lang, lalaruin mo lang yung laro na ka, nilaro mo pa. So walang kakwenta-kwenta. So ganyan pag sinabing you are engaging yourself. Okay? Ngayon, dito, bakit napakahalaga nito? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Kasi ito yung isang bagay, pag sinabi mong you are engaging yourself to love God, dapat ibigay mo yung buong ikaw. Katulad nung sinabi ko, huwag kang magpapakondisyon na kalahating katawan lang, pupulikating ka, iho. Di, tsaka ano yan, para sa Panginoon na mismo. Kaya nga sir, ganun ngayon sinabi ko eh. Ngayon, pag hinaf mo rin, yung pag-engage mo, tsaka, etong tatandaan nyo, Team Focus, pero sige, tuloy ko muna. Kapag hinaf ninyo ang engagement ninyo, yung pagbigay ninyo sa sarili ninyo, dito, pag sinabi nyo, you are engaging yourself to love God, kapag kinalahati mo yan, wala rin kwenta. Katulad nung sabi ko sa inyo, kasi ito muna, tandaan ninyo, wala ring engagement na kalahati. Yeah. Okay, Right. wala ring, hindi mo That's right. pwedeng sabihin, That's right. ako in-engage ko na yung sarili ko dyan, ibinigay ko na yung sarili ko dyan. Pag sinabi mong ibinigay, huwag ka magbibigay. Kung sa pagkain nga, galit ka, pag tira-tira lang yung binigay sa'yo eh. Damutan pa yan, damutan. buti nga, hindi nagagalit ang Panginoon sa atin, kahit tira-tira ang binibigay natin sa Kanya eh. Yeah. Di ba? Isipin nyo, Team Focus, katulad dun sa halimbawa ni Sir Joe kanina. Sabi ko nga sa'yo, pagkalahati lang ang kondisyon ng katawan mo at naglaro ka ng ganun, pupulikating ka. Di mo rin na-enjoy. Di ba? Bakit? Kasi walang nag-hold eh. Imagine ko lang, laki ng kaliwa sa kanan. Wala nag-hold sa'yo. Kaya tinanin nyo, Team Focus, kapag ang engagement ng pagmamahal mo sa Panginoon ay binasta-basta mo lang, madali ka makuha. Yeah. Bakit? Wala nang pipigil sa'yo eh. Katulad dun sabi ko nga eh, halimbawa, sige, para mabilis nyo lang makuha, dun tayo mag-dwell in sa example ni Sir Joe, sa basketball. Sige, strength, palakasin mo lang yung itong kalahating katawan mo. Bakit? Kasi ang nasa isip mo, babanggain ka. So, pambira, puro ka upper ngayon. Ang problema, may takbuhan pala sa basketball. Uy. Nagtakbuhan ka, sobrang bigat ng upper mo, hindi mo pinantay sa legs mo, hindi mo pinantay sa lower mo, iwan ka ngayon sa takbuhan. Para si Johnny Bravo. Di ba? Iwan ka ngayon. So, bakit? Bakit naiiwan ka? Kasi wala na nag-hold sa'yo kapag gano'n na ang laban eh. Kapag ang laban na ay fast play, wala ka na. Iwan ka na. Di ba? Bakit? Kasi wala na nag-hold sa'yo na hindi ka maiwan. Nag-hold na ngayon sa'yo yung kalagayan mo dahil hindi mo binigay ng buo yung sarili mo. Balik tayo dito sa ating pinag-aaralan. Pansin nyo, Team Focus, sa mga kabataan, lalo na especially sa mga matatagal na dito sa simbahan at nakakapakinig na kayo. Pansin nyo ba, pag una, ang ganda ng takbo ng ministry ng buhay, ang ganda ng takbo ng pagmamahal ninyo sa Panginoon.
Pero kapag nagkaroon na ng fast pacing, pang, 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 naiiwasan nyo sa umpisa, pero nung fast pacing na ang labanan ng Diablo at ng isang kabataang Kristiyano, wala na, naiwan ka na. Bakit? Wala na nag-hold sa'yo, sumama ka na lang doon sa hindi na bumababa sa kabilang court. Bakit? Puro pass break na eh. O, nadudoon ka na lang, gusto mo, papasahan ka na lang din pabalik. Wala na, tawag na natin dyan, larong kanto na. Oh, nagiging kantong Kristiyano na ang buhay mo ngayon bilang isang kabataan. Bakit? Wala, nagpaiwan ka eh. Bakit? Nung sinabi ng Diablo, dito ka na lang, masyado na sila mabilis eh. Oh, sabayan mo muna ng ganito. Oh, wala na, sumukay ka na doon. Bakit? Wala ka na. Kaya ngayon sabi ni Sir Dominic ngayon, compromise, hindi sabi ni Sir Joe, kapag nag-engage ka, dapat uncompromise. Yeah. Bakit? Kasi dapat buo yan eh. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, yung pag-engage ninyo, Team Focus, sa pagmamahal ninyo sa Panginoon, yan yung isang bagay na mag-hold sa'yo. Na anuman ang ipakita sa'yo ng mundo na ito, you will not entertain it. Bakit? May nag-hold sa'yo eh. Yeah. Bakit? Ano tinan nyo ah? Di ba? Ano ang kakainin mo sa pagkaing wala ng tira? Yung simot na sinasabi natin, wala na makakain doon. Isipin ninyo, Team Mantika. Focus, mantika, sebo. Eh, mahirap nga no, hindi pa mantika, baka, lalo na kung budol fight. Yeah. Baka galing na dito na laway yun eh. Tabi-tabi sa mga kumakain dyan. Oh, di ba? O, isipin ninyo, pag ibinigay mo ang sarili mo, Team Focus, ng buo sa Diyos, you engage yourself wholly sa Diyos. Yeah. Sabi ko nga, wala namang engage na kalahati lang. Pag binigay mo na ang sarili mo, ano pang papakinabangan sa'yo ng mundo? Ano pa ang papakinabangan sa'yo ng Diablo? Oh, di ba? May nag-hold na ngayon sa'yo na hindi ka nasasama dito, hindi mo na gagawin to. Bakit? You are fully engaged yourself to love God. Yeah. Oh, kasi kung titingnan ninyo itong verse na ito, we love Him because He first loved us. Yeah. Because He first loved us, grabe ang engagement ng Panginoon sa atin, Team Focus. Oh, ano ang kung iintindihin niya because He first loved us, pwedeng mahalin ng Panginoon yung mga bagay na meron siya sa langit. Yeah. Kaya nga nung sabi nung kanta, He left the splendor of heavens. Splendor. Oh, those things, pwedeng sabihin ng Panginoon, ba't ko ba ibababa ang level ko sa inyo? I have these things, I have these things na kung dito ko ibibigay yung pagmamahal ko, marami pang makikinabang sigurado. Oh, pero tinan ninyo, He first loved us, mas nangibabaw yun kaysa doon sa mga bagay na meron ng Panginoon na talaga. That's right. Oh, mas matimbang tayo. Kaya nga ipinakita ng Panginoon na yun eh. Yeah, yung because He first loved us na yun, grabe yan, Team Focus. That's why we love Him. Yeah. Diba? Kaya yun eh. Yun yung nababalot, tinan nyo. Itong verse na ito, Team Focus. We love Him because He first loved us. Yung love natin sa Panginoon, dapat nababalot yan kung paano ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin. Yeah. Kapag hindi nyo nakita yung Team Focus, you will never engage yourself to love God. Amen. You will never commit to love. Bakit? Hindi mo nakita eh. Yeah. Hindi mo nakita na kung paano ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili para lang sa'yo, Team Focus. Babasta-bastahin mo lang yan, yung love mo sa Panginoon, babasta-bastahin mo yan. Kaya nga maraming nasasayang. Pag nakita mo yung isang Team Focus dito, sabi ko nga, ako nagpapasalamat sa Panginoon, hindi ko sinasabi ito dahil anak ako ng pastor dito, kundi member din ako ng simbahan na ito na pag tinignan mo, ang daming avenue para maipakita mo ang pagmamahal mo sa Panginoon. Yeah. O pero tinan ninyo, maraming kasing edad na Team Focus dito sa simbahan na ipakita na sana nila at pwede sana nila ipagpatuloy pakita pero nawawala. Bakit? Sabi ko nga, wala na kasing nag-hold eh. Yeah. Kinalahati mo yung pag-engage mo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakahalaga ito kasi ito ang isang bagay, Team Focus, if you commit to love God, ito ang isang bagay na mag-hold sa'yo. Yeah. Yung meron kang papasabi ko nga kay Sir Joe kanina, bagamat nakakalungkot on the other side, pero on the other side din naman, nakakatuwa kasi kung titingnan mo, ang nag-hold na lang din sa kanya yung pagmamahal niya sa Panginoon. Di ba? Di ba? Kaya ako nakakatawa. Di ba? Yun na rin yung nag-hold eh. O, isipin mo. Paano pag wala yun? Di ba, Sir Joe? Paano pag wala yung ministry na yun?
Paano pag nawala na yung ministry na ganon? Wala na rin siya. Buti na lang. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng desire na mag-involve dun sa ministry ngayon. Then therefore, yun na yung nag-hold sa kanya. So saan siya nakakapit ngayon? Sabi ko nga, on the other side, nakakalungkot pakinggan na yun na lang ang nag-hold sa kanya. Dahil sabi ko nga, kung titingnan mo to, Team Focus, simbahan natin, grabe, ang daming binibigay sa Dito atin pa lang, ng ating mga mag-engage ka pastor. pa lang dito eh. Mag-engage ka na eh. Yun nga nakakalungkot. Hindi ko nakikita dito. Google Meet lang sana eh. Hindi ko nakikita sa sa comment section, sa Google Meet. Di ba? Nakakalungkot lang isipin. Pero tinanin nyo, Team Focus. Yan yung sinasabi ko sa inyo. There are living proof na pwede naming ipakita sa inyo using our own testimonies, using others' story, testimonies din nila na sinasabi nila sa amin. Pag sumablay ka dito, pag hindi mo talaga in-engage ang sarili mo sa pagmamahal mo sa Panginoon, lalo na ngayong taon na ang tema natin is Year of Commitment, kalimutan mo na tong taon na ito. Because this year will be the same as last year. Yeah. Yan ang tatandaan nyo, Team Focus. Kaya tandaan nyo commit to love. It's one thing that will hold you para maging matibay ka sa pananampalataya mo. Alam mo, dito tayo. Actually, dito, kung titingnan natin yung maigi dito, as we, sir, ikaw muna, mauna ka muna, Sir Dominic. Ako bago ko i-close. Yes, go Alam ahead. mo, Team Focus, ang ganda ng topic natin ngayon commit to love God. Kasi, alam mo, Team Focus, wala kayong masasabi na testimony nyo sa pagmamahal ng Diyos kung hindi kayo engaged sa sinasabi na pagmamahal ng Diyos. Sa totoo lang, Team Focus, yung mga sinasabi ni Sir Maki kanina, nakaka-relate talaga ako dun Okay? Tulad na lang ng mga ibang young people sa inyo. Lahat ng nangyayari sa akin, okay, Team Focus, I'm not saying na perfect ako na Kristiyano. Sinasabi ko lang dahil isa ako sa mga young people na nag-engage din kahit papaano sa pagmamahal ng Diyos. And lahat ng pagpapala na nararanasan ko ngayon, it is because of the love of God sa buhay ko. And yan, Team Focus, and gusto kong sabihin kanina wala akong maipagyayabang sa inyo, Team Focus, na ginawa ko dahil ginawa ko sa buhay ko. No. Lahat ng meron ako maipagmamalaki, Team Focus, dahil yun sa pagmamahal ng Diyos. And mangyayari yun sa akin dahil in-engage ko yung pagmamahal ng Diyos sa buhay ko. And Team Focus, with that topic ngayon, Team Focus, sana ma-realize natin yung pagmamahal ng Diyos, hindi lang yung sa sinasabi na mag-aral ka, sipagan mo mag-aral, or I'm saying, hindi ko po sinasabing bad yung pag-aaral, that's good. Pero yung sinasabi ko po yung kakalimutan natin yung gawain. That's why pagdating ng araw, maghihingi tayo ng prayer request. Yeah. Yeah, Sir Maki, pag-pray niyo po, Sir Jao. No. Hindi darating sa atin yan, Team Focus. Kung nung simula pa lang na nakilala natin ang Panginoon sa buhay natin, in-engage na natin yung pagmamahal na yun. And like I said, Team Focus, sa buhay ko po ngayon, sa mga magulang nandyan, sa mga young people na nakikinig dyan, wala akong maipagmamalaki sa buhay ko. Sabi nga sa mga testimony namin, wala akong maipagmamalaki sa buhay ko na ginawa ko sa buhay ko. It is all... okay, height. Sige. Okay, it is all by... Ay, mayabang. Sorry. It is Tama, all... height mo. Ikaw may kasalanan. It is all by the love of God, Team Focus. Uy, what? Lahat ng natatamasa ko ngayon sa buhay ko, Team Focus, it is all by the love of God. Yan. Kaya yan, Sir Jao. Ang masabi ko dyan, that's the love of God. Hindi. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa, di ba? Nakakatawa din kayo. Hindi, pero alam mo, totoo lang, sinasabi ko sa lahat ng mga, dyan, wala tuloy sasabihin ko. Ito Sa kasi, love of God. pag pumapasok ko sa Hubot isipan ako. ko, ito yung ginawa nito last Thursday, nawawala ako sa issue. Balik na ako sa mga... Boom, boom! Mga bata mga kayo, ha? Nagsimula na naman kasi. Hindi. Hindi, pero ito, Team Focus, lagay nyo sa isipan nyo, Team Focus, ha? Ito, napaka-important. Ikaw kasi maingay. Ba't ako nasisisi? Ikaw maraming binubulong dyan. Oo. Hindi, pero ito sinasabi ko talaga, Team Focus, commit to love. You have to commit to love. What's your, anong ini-engage? Saan mo ngayon ini-engage yung sarili mo para makita sa'yo that you're fully committed sa pagmamahal mo sa Diyos? Siya, simple lang. Simple lang ngayon. yan. Kayo Tama. mga nandito. Kayo mga nandito ngayon, Team Focus. Ilagay niyo sa isipan niyo, CSI, Young People, Team Focus.
Ano CSI lang. Oh, yeah. CSI. Yung mga taga Ramos, alis mo na. hindi kasama na yan. Wala. Nandiyan ba sila? Ayun, Wala. oh. Saan? Saan? Ayun o. Wala namang- Si Sister Leia. Ay, ba't nandyan? Ito na nga yung sinasabi ko. Ito ilagay niyo sa sarili mo. Nakakatawa ka doon. ikaw hindi lang. Ayoko na mag-cover. Pero ito na yung sinasabi ko. Team Focus, anong engagement ng buhay nyo ngayon na konektado sa commitment nyo sa pagmamahal nyo sa Diyos? Yan lang yan. Simple lang yan. Okay, sabi ko nga ilang beses ko nang sinasabi to bihira ako, Sir Marcos o Dominic, makakita, shout out to all the leaders, na bihira ako makakita, ilan-ilan lang bilang yung mga nag-send ng pictures na nagsishare sila sa kanilang mga kaklase, hindi lang sa nagsishare sila sa kanilang mga kaklase, nag-ano pa, marami pa. Nagsishare sila sa kanilang mga kaklase, is mismong teacher na nakakasama nila sa picture. You see, ilan kayong ganyan? O, di ba? Ilan? O, ilang team folks, that's how you engage yourself into something that proves na meron kang commitment sa pagmamahal mo sa Diyos. You see, saan ngayon naka-engage yung buhay mo, young people? Na masasabi mong, that's my proof, that's my proof, and it proves that I'm committed to love God. Yeah. Maling engagement yung pinasok. Yes, totoo yan. Na, yun pa yung pumatay sa pag-ibig nila sa Yes. Diyos. Yes, sir. Dapat Hindi kasi, lang. di ba parang sa ano yun, sir sa Bible kasi, hindi kasi engagement yung ginagamit dyan Tawag dyan, betrothed. Betrothed. Yeah. Yeah. Betrothed. Yes, yes. Yan. Yes. Yan. Ganyan sa Bible. Parang king. Stupid. Di ba? Hindi, yung kasi tawag dyan, di ba? Oo. Betrothal. Betrothed. Pag ganyan, ano yan? Custom and tradition, first year. Di ba? Ha? Pag Wala nang alam yung second Wala. year dyan lalo Diba? pa alumni. Custom and tradition, di ba? Shoutout sa mga alumni na BSIT. Ay, mayroon hindi pala mo yung pwedeng BSIT baliin. dito. Ha? Meron Ay. pala yung BSIT. Hindi mo pwedeng baliin yan, sa totoo lang. Mahirap Oo, yan. ma hospital yun. Hindi. Sige. Yung pag sinabi mong betrothed ka na doon sa isang bagay, sa isang, sabihin natin, ginagamit sa pag-asawa sa babae, hindi mo pwedeng baliin yan. Grabe ang karumal-dumal yan during those times. Diba? Kung talaga nag-aral kayo ng custom and tradition, diba? Alam nyo yan. Lugi Yeah. pala yung babae sa custom tradition, sila yung pinapatay. Oo. Iba yun. Pinapatay yung babae dyan. Oo. Talagang, kaya kung iisipin ninyo, kasi the very essence of engagement kasi talaga, team focus, is giving yourself. Sige, Yeah. kwentuhan mo na kayo. Alis mo na ako dito. Tuwa kayo Nagklase ang wala. Live tayo. Sukali nga, di ka kasali dito. Sinama na ako si custom tradition. Naalala tuloy namin. Kami kasi yung mga BSIT. Yung BSIT sorry kasi. sa mga AC dyan. Solid kasi. Kasi pag talagang gagamitin ka sa gawain ng Panginoon, dapat BSIT ka. Shoutout sa ako rekomendasyon ko yung mga full-time na AC graduate, balikan nila yung BSIT. Kung ako din naman alumni na AC Tanggalin mo na lang, yung tapos bullring. nag-full-time ako, sit-in ako, sit-in. Ano ba yan? Ay, tanggalin mo na yung bullring, ganun. Hindi, biro lang. Ayun nga sinasabi ko, team focus Kasi engagement are not meant na maging half or broken. Nakuha nyo, team focus? Nakuha nyo? Sinungaling, wala naman sa inyo. Hindi kasi ganun talaga Kasi- Ano kayo? Parang bang pagka ini-engage mo yung sasakyan. Ito na, para mas makuha pa nila. Sige. Pag ini-engage mo yung sasakyan, ando doon na talaga yung Power. Power. Lahat Everything. nandun na, everything. Yung buong sasakyan, doon pupunta. Di ba? Tama. Parang, kaya ganun yung mangyayari niyan, team focus. Hindi mo pwedeng sabihin na, i-engage ko ang sarili ko sa pagmamahal ng Panginoon, sa pagmamahal sa Diyos, sa pagmamahal sa Panginoon. Pero you will find out, Up lang. ayoko na mag-cover. You will find out, Malalaman mo. malalaman mo na wala ka pala dun. Mahirap yun. Yung sinasabi mo, 50-50 ka lang. Minsan nga sir, hindi na 50-50. 60-40. Hindi. Talagang wala na sila dun. Talagang wala na sila dun. Yung tipo ang sasabihin mo, mahal ko si God. Yan. Mahal ko si Lord. Talagang binigay ko na ng buo yung sarili ko. Pero hindi ka nakita. Hindi ka nakita. Saan? Sa involvement. Sabi nga ni Sir Jao, saan ka ngayon naka-engage na magsasabing, you are committing to love. Yan. O yan. Di ba?
Eh, hindi ka nga makita nga. Ayan. Wala ka nga, boy. Diba? Nakakatawa, di ba? Nakakatawa din kayo. Hindi, yun lang naman yung gusto ko sabihin talaga. Yun? Team focus. Di, kaya tandaan ninyo, team focus. Ano, Hindi, totoo yan. Ako, sir, kasi, kaya ko Nakakalungkot sabihin eh. ito. Kasi nangyari sa akin ito eh. Hindi, tsaka hindi lang yun. Alam mo, Kasi- sabihin na natin na it's still happening. Yeah, kaya ko lang naman, sir, sinabi na nangyari sa akin ito. As young people. As young people. Kasi kung titingnan ninyo, kung kami nga lumaki na dito sa simbahan eh. 'Di ba? Nadala pa rin ng ganun. Eh, how much more her, Kenneth? Yun po kasi nakita ko eh. How much more? How much more? How much more? Yung alam mo. Oh. Yan pa lang yan. How much more? Yung wala dito. Oh. Di ba? Yung talagang sasabihin mo. Yung sabi ko nga hanggang bibig. Sayang kasi, alam mo, nasasayangan ako, team focus, na hindi ganito kasi walang mag-hold talaga. Kasi, eto yan, team focus. Alam nyo ba, katulad ng halimbawa ako sa Baptist Lunch kanina, doon sa bansang Estados Unidos. Di ba? Ngayon, kanina lang, tinwit ako ni President Uncle Trump. McDonald. Oh. Oh. Si President Trump, pinirmahan na and he strongly believe na walang lalaki. Hindi niya na nga ginagamit yung trans eh. Hindi niya na ginagamit yung salitang ganun kasi sabi niya, tinanggal there niya. is no such things there is no such thing patungkol dun sa word na nagtagalog siya eh. Nagalit siya, nagalit siya. Nagsabi niya, Oo, patungkol. nagalit siya. Nagtagalog siya, no? Sabi niya, tanggalin ko na yan, boy. Tinanggal na eh. Ayoko na, wala kang bayad. Loko. Oh, yun nga yung sabi ko eh. Wala daw ganun na word. Kaya anong sabi niya nung pinirma niya yung kanina? Sabi niya na hindi na pwedeng laruin ng mga lalaki. Ginamit niya mismo word na lalaki. Nagtagalog, boy. Oh, sabi niya, hindi na pwedeng makisali ang lalaki sa larong disenyong Ito ang tinitingnan ko pambabae. kanina eh. Nabasa ko yan eh. Sa larong disenyong pambabae. Bakit? Kasi ngayon sinasabi nila eh. Babae shout nga out. ako eh. Yan. Babae nga ako eh. Kaya dapat maglalaro akong pambabae. Hindi. Kaya pinirmahan niya kanina eh. Pinirmahan niya yun. Kaya tinan nyo, grabe ang temptation. What my point here is this, team focus. Pagdating sa edad ninyo, grabe ang pang-akit ng diablo sa inyo. Sabi ko Amen. nga, kung ang adults kayang kuwanin, kayo pa kaya? Di ba? Grabe ang pang-akit sa inyo, team focus. Kaya sa edad nyong yan, if you will not take this topic seriously, ano pa ang mag-hold sa inyo para hindi sumama sa mundo? Wala nang pipigil sa inyo eh. Hindi kayo maawat ng mama mo. Oh. Papa mo wala dyan. Oh. Di ba? Wala makaawat sa iyo. Kuya mo, ate mo. Hindi ka na pinapansin kasi ang kulit mo. Wala na mag-hold sa iyo. Ayaw mo makinig sa pastor mo. Ayaw mo makinig sa area leader mo. Lahat na, tinalikuran mo. But there is one thing na mahirap mong tatalikuran. If you are deeply committed to love God. Mahirap yan. Bakit sinabi ko mahirap talikuran yan? Kasi hindi mo magagawa yung mga una kong sinabi kung committed ka talaga dyan. Yeah. Yes, sir. Diba kasi sabi ko nga eh, pag tumalikod ka na dito, wala na mag-hold sa'yo. Wala na. Kahit anong sabi sa'yo, hindi mo napapakinggan yan. Oh, grabe naman ito si Sir Maki. Masyado kang mapanghusga. Oo, boy. Joke lang. Hindi, totoo yung sinasabi ko, team focus. Wala na eh. Ano pang hahawak sa'yo na magsasabing, wag mong gawin yan. Wag kang sumama dyan. Eh kung ito pa lang, tinalikuran mo na. Yeah. Diba? Hindi ka na engaged dito. So saan ka na ngayon magiging engaged? Kaya maganda yung tanong ni Sir Joe kanina eh. Ano ang ginagawa mo ngayon, saan ka engaged ngayon na magsasabi na committed ka na mahalin ng Diyos? Yeah. And I, thank you. Hindi, pero alam nyo, to Tagal wrap mo this up. pumasok. Ha? Tagal mong To wrap this up, no? Balutin na natin. Hindi, para matapos natin itong bagay na ito bago tayo pumunta sa ating mga boy shoutouts. Alam mo, ito yung pinaka-importante sa lahat na makita ninyo talaga na lahat ng pinag-uusapan natin dito will really make it sure. Team Focus, ilagay nyo talaga sa sarili nyo ito. Ito, ay ako sinasabi ito, Team Focus, because most of the time, pangit naman yung nakikinig. Ito, binibigyan na kayo ng Diyos ng ganito, ganyan, mga pangangailangan yung spiritual na magpapatibay sa'yo. But yet,
Sabi ko, half-hearted ka pagdating sa iyong commitment sa pagmamahal sa Diyos. Kaya nga tama yung sinabi ni Sir Makit at buo yung puso mo para sa Diyos eh. You see, buti pa yung libro, buong puso. O, di ba? Isa buong puso. Kaya pag sinabi mo buong puso, kaya nga tinan nyo. Ito, ayaw ko sanang banggitin niya, pero maalala naman ni Sir Dominic to sa recap niya eh. Love the Lord thy God with all thine heart. And with all thy soul. You see, love With all the thy all might. Yeah, kaya Teaching buo, them to buo observe. talaga eh, di ba? Buo talaga. Thou shalt love the Lord with all thine heart. Yan ang pinakauna. So, buo talaga. Buo. Hindi pwede na magkukumit ka sa pagmamahal mo sa Diyos na hindi ka buo. Mahirap yun. Yes. Because before you know it, yung ginagawa mo para sa Panginoon, kasasawaan mo yan, matitigilan mo yan, darating ka sa punto na mawawala na lang lahat yan. Ang makikita mo lang sa sarili mo, doon ka na sa point na kung saan team focus, yung pagmamahal mo sa Diyos, hindi na, vain na, kumbaga tulog na. Tulog na yung pagmamahal mo sa Diyos. Yun ang pinakatandaan nyo. Kaya ako sinasabi yan, team focus, because this is a serious matter. Kaya nga, yun ang talong na iiwan namin sa inyo ay, team focus! Yan yung talong na iiwan namin sa inyo sa gabi ito. Anong pangalan mo? No. Ay. Mali. Ang iwan namin talong sa inyo, where do you engage yourself? O saan mo ini-engage ang sarili mo ngayon that proves your commitment to love God? Yeah, Or that shows your commitment to love God? Last, Sir Dominic. Sige. Parang wala na kayong tiwala sa sasabihin ko. Sabi mo lang. Last na. Alam nyo, Team Focus, ito lang sa gusto kong sabihin sa inyo, ha? Makinig kayo ng maigi. Nabanggit kasi, nadaanan kasi ni Sir Joe yung all tsaka yung heart. Tinan nyo, ganun Wala lang. pa ako record. Lahat din na ano yan. Lahat, di ba? Tinan ninyo, Team Focus. If you will not give your all, kahit sa physical, sabi ni Sir Joe kanina, vain, magiging tulog, magiging... Delikado yun. Sabi kasi ni Sir Joe kanina, nabanggit niya yung word na biglaan. Yeah. Alam nyo ba, ganyan din sa physical natin. Kapag hindi mo ibinigay ang buong lakas mo sa lahat ng activity, sa lahat ng galaw mo physical, mahirap yan. Biglaan. Biglaan kang manghihina. Ang pinakamasaklap niyan, biglaan kang mawawala. Diba? Yun yan. Kaya grabe itong ating topic, Team Focus, sapagkat kung iisipin ninyo ng maigi at iintindihin nyo maigi, buhay ang nakasalalay. Yes. Diba? Totoo. That's right. Sir Dom, may last ka din? Wala na. Alright. Kaya again, tutuloy pa natin to. Kasi maganda ang pupuntahan natin direction sa ano nito. Because it will always, when you, papakita pa natin kung ano yung pinakamagandang pruweba na makakapagpatunay talaga na totoo yung pagmamahal mo sa Diyos eh. You see, that you're really fully committed sa pagmamahal mo sa Diyos. You see, I believe that this program and this topic will continually help you, young people. Team Focus! Team Focus! This is where you should focus. Okay? Sige, tutuloy natin to next Thursday. Boy, shout out! Pasok! Good evening, Team Focus! At nagbabalik na naman ng inyong Boy Shoutout once again. Yan, very good. Ayos. Yan. Ako po si JJ Dolor. At ang ganda ng intro ha. Ako po si JJ Dolor. At ako po ang inyong Boy Shoutout. At sa ngayon po, una po nating si-shoutout yung ating mga first-time visitors. Amen. Meron po tayong 27 first-time visitors ngayong gabi. Amen. Wow, amen. Meron pong 3 galing Parang sa... marami pa yung bisita na rin kasi Merkulis ha. Oh. Meron po tayong 3 galing sa South Border. Yan, si Nicole, si Ben, at si Baby Jane. At sa East naman, meron po tayong 11. Pakaway mo yung mga nandiyan pakaway sa natin. South SB Border. Generation. Yeah, SB Generation, Deuteronomy Deuteronomy. chapter. Lakihan mo, Dot, lakihan mo. Yan, yung 3 daw dyan. Si Nicole, si Solo. Ben, at si Baby Jane. Yan. Kaway-kaway nga Ayan, ulit. kaway Kaway, nyo. mas malaki na yung screen ngayon, yung first time. Yan. Yan, Yun, amen. At meron din po sa East Family, sa Kabiasnan Station. Ayan, nandito po ba sila sa Google Meet? Kabiasnan Station. Wala. po. Okay, meron po dyan 11. Yan, si Nico, baka nasa Facebook Live. Si Nico, si Prince, si Dave, si JR, si Steven, si AJ, si Dylan, si Nathan, si Bianca, si Mary, at si Sheena. At Yan. marami pang iba. Ang dami nila, sir. At meron din po tayong 5 galing sa Central East. Ayan, amen. Si Chito. Timers, kumakaway ang ating mahal na pastor. Ay, ayan na. Yan, ilagay mo doon. Kumakaway ang ating mahal na Kumakaway, pastor. yes. Magandang gabi po, Pastor Good Hill. evening, Pastor Hill. Good Good evening po, Pastor. Magandang gabi po sa inyo. Kap, magandang gabi, Kap. CSI. Amen. Ayan, Aerosol ayan. Gaming, basta na. Good evening.
Pastor Louie. Pastor Louie. Amen. Pastor Louie. Love po sa inyo. Sir Louie, magandang gabi po. Brother Christian, sir. Amen. Sir Yan, Christian, amen. sir. You know. Yes, sir. Oy, kasama lang ang Holy Land of Israel. Yan, amen. Alright. Meron din po tayong Next. lima. Yan, galing po sa Central East. Ayan, nandito po sa Google Meet. Central East Station. Ayan. Shoutout dyan kay Joshua Nakasalamin. Saan si Joshua Nakasalamin? Yan, nakared sa harap mo. Yan. Ibang Joshua yun. Ah, Siya ba yan? Sige yan. Si Chito, si Chris, si David, si Abihan, si Justin. Yan o! Uy! At si Barel! Yun, no? yan Wow! Magic! Hey! Ano sabi mo? Amen. Alright, amen. Kaway-kaway kayo dyan sa Central East Station. Kaway-kaway kayo dyan. Amen. Alright, next po, ang Manila West. Meron din po silang 7. Yan, 7 na first-time visitors. Ayan. Diyan pa sila sa Google Meet. Wala dyan, yung Wala Manila po. West. Wala Yan po. kay Sir John, kilay ko yun. Sir John, siguro nagpa-fluctuate yung internet Okay, yan. nila. Meron po silang 7. Si Prince, si John, si Ryzen, si Mark, si Cloud, si Michael, at si Vincent. Amen. Yan. Marami po tayong mga first-time visitors. Sana po ito ang una at sana hindi ito ang una at huli niyong pagsasama sa amin. Yan. Sana ay next Thursday, yan, balik ulit kayo. Amen. So yun po yung ating shoutout ngayong gabi. Back to you, sir. Shoutout, dyan mo na muna sa Google Meet. Shoutout dun sa mga Google Meet namin from the area, yung Team Bravo, nandiyan dyan. Yan, kaway-kaway kayo. Yan. At ganun din kay Jessalyn. Nasaan sila Jessalyn? Yan, alam ni Joshua yan kasi Sir Joe, chat na yun dati. Yun na pa. Hindi, yan. Tapos, wala na, yan. Shoutout sa inyo. May nadamay na namang taga ibang area, oh. Hindi, joke lang. Atina, huwag ka magtampo. Yan. Shoutout sa lahat, kaway-kaway ulit. Sa lahat ng mga nasa Google Meet. Amen. Kaway-kaway sa lahat na nasa Google Meet. Kaway-kaway sa mga nasa Google Meet. Yan. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, kaway-kaway. Yan, alright. Alright. Sa mga nasa Google Meet na young people. Young people. Yes, Mga kabataan. yan. Team Focus. Yan. Okay. Alright. Well, anyways, again, ay maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. And I believe that this has given a great blessing. Yan. Kaway-kaway ng mga studio live audience natin dyan. Raise your hands. Put your hands up in the Yes. air. Yan. Alright. Amen. Again, thank you very much for tuning in. See you on the next episode ng programa natin. Sing! God bless all. Have a good night. Rest. Yes! Bam. For he is a wonderful Savior to me. He's a wonderful Savior to me. I was lost in sin, but Jesus took me in. He's a wonderful Savior to me. I was lost in sin, but Jesus rescued me. He's a wonderful Savior to me. I was bound by fear, but Jesus set me free. He's a wonderful Savior to me. For he is a wonderful Savior to me. He's a wonderful Savior to me. I was lost in sin, but Jesus took me in. He's a wonderful Savior to me. He's a friend so true, so patient and so kind. He's a wonderful Savior to me. Everything I need in Him I always find. He's a wonderful Savior to me. For He is a
Savior to me. He's a wonderful Savior to me. I was lost in sin, but Jesus took me in. He's a wonderful Savior to me. I was lost in sin, but Jesus took me in. He's a wonderful Savior to me.